Ano in-applyan? May yaya ka experience sa Saudi, 6 years, ayaw mo magyaya? Ayaw? Housemaid lang talaga. Paano kung yaya all around? 2 task pero mas mataas ang sweldo. Kaya? Ayaw pa rin. Magandang araw! Pag-usapan naman natin ngayon ang proseso ng pag-a-apply sa pamamagitan ng agency. Marami nag-aalala kung paano ba talaga gumagana ang mga agency, kung may pilitan ba o kung ligtas ba ang proseso. Kaya't simulan na natin. Hindi basta-basta lang nag-a-assign ng trabaho ang agency. Tinitingnan namin kung ano ang kaya mo at kung ano ang gusto mo. Halimbawa, kung masanay ka sa pag-aalaga ng bata, pwede kang maging yaya. Kung mas mahusay ka sa paglilinis at gawaing bahay, pwede kang maging kasambahay. Ang mahalaga, walang pilitan. Hindi ka pipilitin sa trabahong ayaw mo o hindi mo kaya. Ang trabaho ay binigay base sa iyong kakayahan at pinili mo mismo. All around po ako, ma'am. All around po. Nagluluto po ako. Opo. Tapos, nagbabantay. Nung unang amo ko po doon, nagbabantay po ako ng bata, 5. Tapos, nagluluto, naglilinis. Then, in the 2 years po ako mahigit doon. Then, the other naman po na employer ko, yung 11 years ako mahigit sa kanila. Ang binabantayan ko po doon, yung 3 niyang anak na lalaki. Ako na po nagpalaki hanggang sa nagtrabaho na po sila. Opo. Iniwan ko na po sila, nagtrabaho na po sila lahat. Ang inyong napanood ay isa sa aming aplikante na matagal na namasukan sa ibang bansa. Sa haba at tagal ng experience, nag-decide na umuwi na sa Pilipinas dahil sa kaguluhan sa Middle East. Narinig niyo ba na ang all-around sa ibang bansa ay hindi lang gawaing bahay katulad sa Pilipinas? Kung inyong babalikan muli, nabanggit ng aplikante na bukod sa gawaing bahay, may 3 rin siyang inaalaga ang bata. Ano naman ang kahalagahan nito sa ating topic ngayong araw? Nais lang namin ipakita ang pagpapahalaga ng mga agency sa inyo. Hindi katulad sa ibang bansa, ang all-around ay automatic nakasama rin ang pangangalaga sa mga anak ng employer. Dito ay nakakategorya o categorize ang trabaho bilang maid o yaya. 2 task mo, bata tsaka bahay. Pero sabi ko nga kanina sa inyo, 'di ba? So kapag yaya all around ka, ang task mo bahay tsaka bata. So ang focus mo, ang pinaka-purpose mo dito sa yaya all around, ang bata muna. Okay? So hindi ka gagawa ng bahay kung walang titingin sa bata. Kapag may tumingin sa bata, saka ka lang gagawa ng bahay. So kaya mo ba magyaya all around? Hindi. Ang tanong ko kung kaya mo magyaya all around o maid ka lang talaga? Maid lang. Okay. Sa pagkategorya ng dalawang magkaibang trabaho na ito, nagiging malinaw ang usapan pagdating sa trabaho. Walang pagkalito, walang pag-aalinlangan, at mas dahil walang mapipilitan. Masasabi mong ligtas ang pagpasok sa agency dahil bukod dito, may kontratang kailangan sundin. Bukod sa pagkategorize ng iyong trabaho ay specific job description, may ilan ka pang kailangan malaman para makatulong sa iyo in the future kung ikaw interesadong pumasok sa housemates.ph. Safety and fairness. May mga patakaran na sinusunod ng housemates.ph para protektahan ang parehong kasambahay at employer. Ibig sabihin, malinaw ang kontrata bago ka magsimula, napag-usapan ng sahod at ipinaliwanag ang kondisyon ng trabaho. Okay. Sige. So, mag-off ka niyan every 2 months. Okay lang naman din. Pero sabihan mo lang din kami agad. Every 2 months, ma'am? Ay, every 2 months. Every month. Twice a month. Twice a month, ma'am. Twice a month. Twice a month. Okay. Sige. Basta wala naman problema sa amin yun kahit kunwari, gusto mo. Few days, ganun. Basta inform na kami agad. Okay po, ma'am. Okay po. Okay po Sige. yun, ma'am. Sige. So, yun lang, ate. Kausapin ko muna yung mami ko, tapos balikan ko na lang. Sige po, ma'am. Opo. Salamat Okay, po. thank you din po, ma'am. Thank you po, ma'am. Hindi basta-basta ipapadala sa employer ng walang kasunduan. Sa gantong paraan, mas ligtas ka at mas tiyak na maayos ang iyong kalalagyan. Iwas scam. Alam natin na may mga tao o grupo na nanloloko. Tinatawag silang fixer or peking agency. Sinasabi nila na libre ang proseso pero sa huli ay naniningil o niloloko ang mga aplikante. Kaya mahalaga na dumaan sa legit media agencies katulad ng housemates.ph. Sa ganitong paraan, makakaiwas ka sa scam at masisiguro mong may kapupuntang maayos at safe ang efforts mo.
Application process. Kapag nag-apply ka sa agency, unang hihingiin ang iyong requirements tulad ng valid IDs, birth certificate at iba pang dokumento na kailangan. Ang maganda dito, hindi mo kailangan mag-alala kung hindi mo alam ang buong proseso dahil tutulungan ka namin step by step. So ilang taon na namin sa industriya, alam naming marami na ang naabot ng aming agency sa anumang sulok ng bansa. Ngunit may mga iba pa rin na hindi alam na ang pag-a-apply sa amin ay libre. Libre, ibig sabihin ay hindi mo na kailangang humanap pa ng budget para sa mga clearances na kailangan sa employment. Hindi kami magsasawa na ipaalam sa lahat. Araw-araw ay gusto namin mas marami ang makaalam. Ang iniisip mong dagdag na gastusin para sa pagpapamedical, pagkuha ng NBI at police clearance, para sa inyong kaalaman, lahat ng ito ay si housemates.ph na ang sasagot. Ang kailangan mo lang gawin ay basahin ng maigi ang mga initial requirements na magagaling sa inyo katulad ng valid IDs at birth certificate. Hindi po ito international agency na ikaw mismo sasagot ng mga requirements o ang employer mo. Dito, we shoulder the expenses beforehand. Libre. Ibig sabihin, wala kang dapat ibalik sa agency. Isa sa advantage mo yan sa iba kapag dito ka nag-apply. Ang gagawin mo lang ay pagbutihin ang trabaho mo. May incentive ka pa once you finish your 6 months contract. Kung usapan naman ay sahod, buo mo rin makukuha mula sa magiging employer mo. 15 and 30 ang cut-off monthly. Ang rest day ay 2 beses sa isang buwan. Pwede mong pag-isahin kung gusto mo ng overnight. O paghiwalayin ngunit kailangan mo ring bumalik within the day. Ang benepisyo naman ay inclusive o isinama na namin sa inyong mga sahod dahil ayon sa panuntunan ng SSS, ang isang kasambahay na sumasahod na mas mataas sa minimum rate ng isang kasambahay ay may kakayahan ng bayaran ng buo ang bahagi niya sa SSS. Ang minimum rate ng mga kasambahay sa Metro Manila ay 8,000 at ang kasambahay namin dito sa housemates.ph naman ay hindi bumababa sa 12,000 buwan-buwan. Ibig sabihin nasa inyo na po ang paghuhulog sa inyong mga benepisyo. Nakasaad rin ito sa kontrata. Kung kayo ay tutol ay maaari kami kausapin for clarifications. Narito ang aming mga salary rates at offer ngayong Mayo. Tandaan na maaari mas mataas pero hindi bababa sa 12,000. Ang batayan sa mas mataas sa sahod ay hindi sa experience ng kasambahay bumabase, kundi sa trabahong offer at kailangan ng employer. Nakabasa naman sa edad ng batang aalagaan ng rates. Kung toddler o 1 taon hanggang 4 na taon ng bata ay 12,000. Ngunit kung newborn o 0 to 11 months ang bata ay mas mataas. Kapag pinagsamang yaya at all-around maid naman ay lalong mas mataas. Malalaman mo lamang ang rate ng iyong trabaho once nandito ka na sa agency at kami na mismo ang bahala magbigay ng rate sa employer batay sa kanyang pangailangang tulong. We are a licensed local maid agency under DOLE license number M2502014. Tumatanggap kami ng edad 18 hanggang 52. May mga valid IDs at willing lumuwas ng Maynila. Kung nasa Manila ay maaari ka mapasundo. Paki-PM lang kami at kami na ang bahala. Narito ang mga maaari niyong tawagan for inquiries. Looking for helpers? May concern or inquiry? You may call us at the following numbers. That's it! We hope na nagabayan namin kayo na maayos sa vlog na ito. Palaging tatandaan, ang agency ay kakampi mo. Kami ang daan para mapagaan ang inyong pag-a-apply, hindi para dumagdag pa sa panibagong problema.